Sa kapaligiran namin, nagkakagulo, away dito, barilan, saksakan yung lugar namin. Tapos may mga nag-suicide. Ngayon po yung nakikita ko sa lugar namin habang ako ay lumalaki. 10 years old, nag-start ako na gumawa ng ganitong mga pag-iinom, pagsusugal, paninigarilyo, at yun po rin natutunan yung mag-take ng marijuana. Panglima sa 8 magkakabatid si Delphine. Bunga ng kahirapan at magulong kapaligiran, maagang namulat si Delphine sa iba't ibang bisyo dahil sa impluwensya ng barkada. Aside sa pagsusugal, din po kami nagnanakaw ng mga soft drinks sa truck. Sumasama rin ako doon sa kaibigan kong sanay naman dukot. Pagnanakaw din sa loob ng bahay, yung kung ano yung makita sa loob ng bahay. Nung maaari pong ibenta. Nabalitaan ni tatay na nilatigo ko ng cord ng plancha. Halos mapatay niya po ako. Hindi mo na ako binigyan na kahiyan? Ha? Hindi mo na ako binigyan. Tila naliligaw na ng landas si Delphine dahil sa paulit-ulit na gulo ng kanyang buhay. Sa kagustuhan na wakasan ng mga ito, kitilin ang sariling buhay, ang naisip niyang paraan para makalaya. Malungkot lang yung buhay. Kahit nandiyan yung mga kaibigan ko, para bang meron akong hinahanap na hindi ko matagpuan, makita. Kaya sabi ko rin sa sarili, sana kung ganito lang yung buhay na nakikita ko, naranasan ko, sana gusto ko na rin pong mamatay. Naunsyami ang pagtatangkang yun ni Delphine nang maranasan ng isang di maipaliwanag na pangyayari sa sandaling siya ay nag-iisa. Hindi ko makalimutan isang liwanag. Alam ko naman po yung ilaw, pero itong liwanag na ito, hindi ko maintindihan kung anong klaseng liwanag yung nagpakita sa akin. Ang liwanag na yon ang nagturo kay Delphine tungo sa direksyon na katwiran. Sinimulan niyang ibaling ang atensyon sa Bibliyang ibinigay ng kanyang ate. Iginugol niya ang oras sa pagbabasa nito at natuklasan ang habang buhay na pagdurusa sa impyerno na labis na nagbigay ng takot sa kanya. Kapag nagtitake ako ng drugs, especially yung marijuana, ang tingin ko sa mga tao, demonyo, na nakatingin sa akin lahat. Yung time na yon, kapag namatay pala ako, sa impyerno ako pupunta kasi alam ko makasalanan ako. At sa pagkakataon nung binasa ko yung Biblia, parang gabang kinahiligan ko ba? Nagbibigay siya ng lakas. Pero hindi ko makalimutan yung isang panadero na nag-share sa akin ng gospel. At dito mismo, sa gitna ng karsada, doon ko po tinanggap si Jesus. Kalungkutan na dating nararamdaman ko noon, pero ng time na tinanggap ko ang Panginoon, sabi ko pong kumpleto po yung buhay ko. Ito ang simula ng pagkilala ni Delphine sa Panginoon. Sumali siya sa mga outreach ministries at Bible study na kalaunay nag-akay sa kanya sa kinabibilangang simbahan ngayon. Dito din niya nakilala ang kanyang asawa at ina ng kanyang 3 anak. Pagpapatawad na ginawa sa akin ng Panginoon, nagawa ko rin pong patawarin ng aking mga magulang, lalong-lalo na po yung aking tatay. Sa madilim pong buhay na naranasan ko, hindi po natin maikukumpara sa ngayon sa natanggap kong kaligayahan sa Panginoong Jesus. Buhay na masaya, buhay na pinagpala. Taong 2021 ang sinimulan ni Delphine na magbahagi ng salita ng Diyos sa mga homeless at ang ilan sa kanila ay nagawa niyang maakay sa kanilang simbahan. Si Delphine at ang kanyang pamilya ay patuloy na nagpapagamit sa gawain ng Panginoon. Alam mo, Peter, makikita natin sa buhay ni Delphine, no, na kahit gaano kagrabe na evil yung naranasan niya, umabot pa sa contemplating suicide. Iniisip na niya, ayaw na niyang mabuhay. But when he met the Lord Jesus, nagkaroon siya ng new beginning. That's so true, Joyce. And what's amazing is God will go through any means just to get the gospel, the good news to Delphine. Biro mo, gumamit siya ng panadero. And you and I, you know, right now you're watching, you don't have to wait for someone out of this world, someone far, far away to come and visit you. Right this very moment, you're watching and the Lord is knocking
at the door of your heart. And when you hear that knock, will you let him in? And he says, if you open the door of your heart, I will come in. I will sup with you. I will dine with you. And he will forever change your life. If that is your desire, you never received Christ, you know him up here, but not here in your heart. We want to pray with you a simple prayer. Would you pray with us? Just say, Dear Jesus, I so desperately need you in my life. I know you went to the cross to pay for all of my sins. I was destined to death. I was destined to be eternally punished in the flames of hell, but God, the Father, intervened and sent His one and only Son on the cross to die and pay for my sins. So I accept that free gift. As I come before you, humble myself and ask for your forgiveness and invite you now, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will usher me in this new life in you, a victorious, fruitful life. That is what I desire. Thank you for loving me. Thank you for saving me. This is my prayer in the name of Jesus. Amen and amen. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Facing daily challenges and trials can be so overwhelming, but you don't have to go through them alone. Allow God's Word to lift and guide you through these times. By calling our 24/7 Prayer Center, you can find the wisdom and peace you need. Our trained prayer counselors are always available to pray with you and offer you godly advice from the Bible. Let them support you in finding strength and comfort through God's love. Call the number on your screen now. Kung ikaw ay nanonood ng programang ito sa ibang bahagi ng mundo, maaari kang makipag-ugnayan sa mga trained prayer counselor sa pamamagitan ng Facebook Messenger. Gamitin lang ang keywords The 700 Club Asia sa iyong social media accounts sa Facebook, Instagram at X, formerly Twitter. Discover life-changing lessons with the 700 Club Asia page. Our videos provide invaluable insights into finding God's will for your relationships, health, finances, and career growth. Join our community on Facebook, Instagram, and X, formerly Twitter, by using the keywords The 700 Club Asia. Follow us today and start aligning your life to God's wisdom and guidance. Maaari mong balikan ang mga bagong kwento at episodes ng The 700 Club Asia na nagbigay daan sa iyong pagbabago at himala sa YouTube channel nito. Makakatulong din sa iyong paglago ang mga devotionals na mababasa sa cbnasia.org. Magagamit mo ito sa iyong pag-aaral ng salita ng Diyos at prayer time. You can also turn to Tanglao for new strength and wisdom that you will need each day. It is the first Taglish devotional app in audio and text format, voiced by friends and partners of the 700 Club Asia. Download it for free from Google Play Store, iOS, Spotify, Apple Music, and Apple Podcast. Good deeds baka mo? Willing to help sa mga nangangailangan ng prayer and miracle, missionary training and medical services. Magagawa mo lahat ng ito bilang partner ng CBN Asia. Donate 1,000 pesos and you'll receive back and forth. Listen to Peter Kairouz and his sons engage in real talk. My children and I often get engaged in a lot of conversation. I still have questions for them that I reserve specially for you. A special prayer for fathers by Gordon Robertson to make a life-changing impact and become a CBN Asia partner today. Hulyo ng taong 2012, naharap sa isang nakagigimbal na trahedya ang mag-asawang Cristina at Ramil.
may sumusunod sa atin. Bagamat hindi nakilala ang riding in tandem na bumaril, iringan sa trabaho ang tinitignan na motibo. Sa walang humpay na pagbaril ay tinamaan din si Cristina. 5 bala ang tumama kay Ramil. Siya'y nakaligtas dahil puro daplis ng bala ang tumama sa kanyang katawan. Nalagay naman sa panganib ang buhay ni Cristina. Pumasok ang bala sa kanyang tagiliran at tumagos sa kanyang likuran. Naputol ang bahagi ng kanyang bituka at lubusan namang napinsala ang kanyang spinal cord. Matapos ang operasyon, napag-alaman ni Cristina na siya ay mayroong kondisyon sa lumbar 5 spinal cord o L5. Dahil malubha itong naapektuhan, nakumpirma niya na hindi na siya kailanman makakalakad. Iniiwasan kong tingnan siya kasi parang dinudurog yung puso ko nung time na yon. Tumutuloy yung luha ko. At the same time, talaga meron ako small voice na narinig na sinabi sa akin na, anak, mahal na mahal kita at makakalakad ka. So mula nung ako'y nasa ICU, pinanghawakan ko yung pangako ng Diyos sa akin. Sa kabilang banda, nabalot ng takot ang puso ni Cristina sa tuwing naaalala ang taong bumaril sa kanila. Meron po ako small voice na ibinigay yung verse na Isaiah 41. Ako isa sa iyo, hindi ka dapat mangamba. Ako ang Diyos, tutulungan kita, iingatan. Lahat ng may galit sa iyo mapapahiya. At ito yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ako ng kapayapaan sa aking puso. Hindi nahuli ang taong bumaril sa kanila, pero sa kabila ng trahedya, pinili nilang magpatawad. Gayunpaman, bago mangyari ang nasabing trahedya, naging masugid na tagapanood ng The 700 Club Asia si Cristina. Higit niyang nakikilala ang Panginoon sa mga kwentong kanyang napapanood. Napanood ko yung isang bata na may sakit. Nung pinag-pray siya, naranasan ng batang ito yung kapangyarihan ng Diyos, yung healing power. Sinabi ng magulang niya na sa Luke 1:37, nothing is impossible with God. So tumatak sa puso ko to na walang di mapangyayari ang Diyos. Ang mga salitang iyon ang higit na nagpabago ng kanyang buhay. At habang siya'y nagpapagaling sa ospital, isang mensahe mula sa Diyos ang kanyang nadinig. Igalaw mo yung right feet mo. So nung dahan-dahan ko po siya iginalaw yung right feet ko, doon po na siya yung doktor ko na hindi siya po makapaniwala sa miracle na naranasan ko. Bagamat hindi maipaliwanag ng medisina ang unti-unting paggalaw ng mga binti ni Cristina, nakumbinsi sila na isang himala ang nangyari. Ang sinabi sa akin ng doktor, alam mo Mrs. Daniel, unang-una, malakas ka talaga kay Lord. Mahal ka talaga ni Lord. Talagang yung kapangyarihan ng Diyos naranasan mo. Ginamit niya ang himalang ito upang ipakilala si Jesus sa mga doktor at nurses na nakatalaga sa kanya. Agosto ng taong 2012 na magsimula siya sa kanyang therapy sessions. Bagamat nahihirapan, napapagod at nasasaktan, pursigido pa rin siyang makapaglakad ulit. Tanging sa salita ng Diyos humuhugot ng lakas si Cristina. 2015 nang siya ay tuluyang gumaling mula sa kondisyon ng L5 at naging normal muli ang kanyang paglalakad. Isang himala pa ang nasaksihan ni Cristina nang mabayaran nila ang 8 million pesos na hospital bill. Malaking pera man ang nawala sa kanila. Lubos silang namangha sa kabutihan ng Diyos nang lumago ang kanilang piggery. Mula sa 200 baboy, ngayon nasa halos 6,000 na ito. Nothing is impossible with God. Walang di mapangyayari ang Diyos. Ipinakita ng Diyos sa amin na sa kabila ng lahat nandito ako. Dahil sa salitang pinanghahawakan niya mula sa Panginoon, siya ay nagkaroon ng bagong buhay at naging isang patotoo sa maraming tao. Yung milagro kasi ng Diyos, kailanman hindi ko pinagdudahan yan mula simula pa. Dahil lahat ng hiniling namin sa Kanya ay wala siyang ipinagkait sa amin. Labis kong pinagpapasalamat sa Panginoon. Pinahiraman pa niya ako ng panibagong buhay para matunghayan yung aking mga anak at masubaybayan sila. Pangalawa, masigit akong gamitin ng Panginoon
sa kanyang kaluwalhatian. Ang Diyos buhay, ang Diyos makapangyarihan sa aking buhay, ang Diyos ay gumawa at kumilos sa aking buhay upang mahayag ang kapangyarihan at kadakilaan niya sa buhay ko. In times of desperation, when you don't know and the future looks so dim, like na-experience ni Christina, no? Yung still small voice na narinig niya, affirming her that God loves her, and meron pa siyang promise na makakalakad siya. That's what she held on to. Nothing else mattered in this life except that voice. And when that becomes your anchor, so every day, riniremind mo si Lord, Lord, narinig ko yung sinabi mo sa akin. Gusto ko nang i-claim yan. Yan. Alam mo, Peter, tama ka. We all actually, we hear this quiet voice in our hearts and in our minds telling us, you know, anak, gawin mo to, anak, gawin mo yan. Pero kadalasan, we ignore this voice. Pero si Christina, she listened to it. And I believe that right now, dyan sa pinagdadaanan mo ngayon, you are hearing this small, still voice that is telling you, come to me, child. Come to me and pray. Come to me and I will give you rest. So let's pray right now to the good Lord who gives us not only rest, but healing from all kinds of illnesses and sicknesses katulad ng ginawa niya sa buhay ni Christina. Lord Jesus, you are truly our great physician. You make the blind see, the deaf hear, and even the lame walk. God, I am in need of a miracle today, and I know that you produce miracles every day. I am here waiting and trusting and standing on your promise that you are a God who heals. You are Jehovah Rapha. You are my healer and you are my provider. From broken relationships to addictions to mental health, cancer, diabetes, even broken bones, you can heal it all. Even the most impossible illness, your name is higher. It is higher than cancer, high blood pressure, heart disease. It is higher than brain problems like aneurysm. It is higher than all of that, and we can turn to you for healing right now. Kaya kapatid, if you are feeling sick right now, just put your trust 100% in the Lord Jesus and trust Him for your healing. The Lord is healing someone right now. Joyce mentioned the word cancer, from cancer of your kidneys. So receive that healing in the name of Jesus. Someone else also is being healed from cervical cancer. Receive that healing. There's also someone na meron kang growth sa iyong throat, and you're so concerned kung yung growth na yon, yung lump na yon ay cancer, so hindi. But the Lord says to you, my peace I'm giving you this very moment. Sabi ni Lord, put your trust in me, and I will cause that growth to go in the name of Jesus. Receive that, kapatid. There's also someone watching right now, you're struggling in school, you're in college, and you've been trying so hard, and you feel you're going to not make it this semester. The Lord says, look up to me. I'm the God who gives you wisdom. I'm the God who will give you victory. So put your trust in the Lord. Study, do not worry, says the Lord. Receive that by faith in the name of Jesus. Amen and amen. Nagnalangin si Peter Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho, lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila, ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text Answered Prayer and share your story with us. Send it to 0998-590-0620. Magdodonate ako sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.com/give. CBN Asia.com.
facebook.com/give. Yan. Okay pa. Kaya mo na yan. Madali na yan. Ano? Ikaw na. Tulungan niyo po eh. Ang dami pang itatype eh. Tapos 4 lang yung daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na eh. Ay, iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan ang nila oh. Kaya ko na po to. Sige. Excuse kayo to. Ako na po dito. Relax na po yan. Yan. Pagkatapos ko, Kuya Rodel, ikaw naman po mag-donate ha. Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nagdo-donate eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Lumaki ako sa environment ng violence, away, murahan, gulo. Laging laman ng away ng parents ko is selos, and, pera, tapos siguro yung pagiging immature din dahil they started very young age. Yung laging senaryo. Parang araw-araw. Parang wala akong naalala na parang maganda. Yung childhood, parang walang good times, baga. So, naramdaman ko, puro galit kasi nga parang, kasi naalala ko ng mga panahon na yun, siya na yung gumagawa ng mga kalokohan. Kasi siya yung nambababae na that time. Tapos siya rin yung nagwawaldas kasi kasino ng kasino. Pero siya pa yung may lakas ng loob na mangnutok ng baril, magselos, gano'n. Siyempre, traumatic kasi parang habang nakatutok baril, kumakanta pa. Kumakanta pa siya, kaya parang hindi na normal. Hindi na normal siya. Dahil laging walang tao sa bahay, so laging makakatiwala lang kasama sa bahay. Ayun, dumating sa point na napagsamantalahan ako nung isa sa mga caretaker. Siyempre, traumatic sa umpisa. Pero habang tumatagal, naiisip mo, ano kaya yun? Naging naging conscious ka na. Hindi nagtagal, naghiwalay ang mga magulang ni Alan. Iniwan nila ang kanilang tirahan at nakitira sa mga kamag-anak. Nung lumayas na kami, na-rape naman ako ng lalaki naman. So, mga ilang beses din yun, dahil wala yung magulang namin, pinagkatiwalaan siya na siya naman yung gano'n. Dinadalaw din ako sa gabi. Tapos gano'n yung pakiramdam na parang walang nagmamahal sa'yo. Kung may pera na ako na yung gumawa ng paraan para makabalik sa music. Nagtayo ako ng banda. Yung Kindred Garden. Kung alam niyo yung Pangako. Pangako mo sa akin. Yun yung kanta namin 1996 yata. Yun yung una balik ko sa music na ako rin naging manager, ako nag-fund kasi nga may trabaho na ako eh. Sa pagdaan ng panahon, upang mapuna ng mga kakulangan sa puso ni Alan, hinanap niya ito sa pakikipagrelasyon. Dahil namulat ako ng maaga sa sexual na environment dahil sa mga rape na nangyari sa akin. So na-apply ko yun sa girlfriend ko. So yung premarital sex, so palagi namin ginagawa. Naging parang hobby kung may magkakataon. Ginagawa kung saan abutin. Kasi searching for true joy ako. So yung girlfriend, kala ko yun na eh. Hindi pa rin eh. Parang may hinahanap pa rin ako. Hindi pa rin ito yung masaya. Kahit ginagawa mo na yung masarap, hindi pa rin masaya. Ba't gano'n? Ngunit nabigo pa rin siya nang ipagpalit siya sa iba ng kanyang nobya. Niloko mo ako! Ano? Ha? Ano? Nasa madilim at malungkot siyang sitwasyon nang katagpuin siya ng Panginoon. Kasi sobrang depressed. Kasi wala na ako mabalingan ng joy. Parang wala na talaga. Pinur out ko yung buong puso ko kay Lord. Kasi
Walang ibang tao doon. Kami lang eh. Kami lang ni Lord eh. Ako lang. Tapos, bine-verbalize ko as in hindi sa isip lang. Lord, ano na? Parang, ano ba plano mo sa akin? Ba't ganito yung buhay ko? Lord, kung ano yung purpose ko, sana ipakita mo sa akin. Kasi hindi ko na alam. Sana yung mga susunod na mangyayari sa akin, malinaw. Malinaw na. Matapos noon, dahan-dahang tinugon ng Diyos ang kanyang panalangin. Nagkaroon siya ng kaibigan na umakay sa kanya upang makilala ang Diyos. Natutunan niya ang malaking pag-ibig ng Diyos sa tulong ng Bible study. Pero nagsasearch na ako spiritually, tuloy pa rin yung tugtog. Tapos nakilala ko yung misis ko ngayon, si Marites. Answered prayer agad. Alam kong si Lord John. So doon pa lang, tapos naging active na ako sa church. Kahit wala pa akong home church, nagtayo na ako ng Bible study. Nag-reach out na ako sa mga musician, sa mga friends. Dahil sa husay niya sa pagbubuo at pagmamanage ng grupo, ito ang naging daan upang mabuo ang band na Four of Spades, na kinabibilangan ng kanyang panganay na anak na si Blaster. Ang bawat awit ni Alan ay himig ng pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. What a blessing to have Alan's testimony featured here on the show. And we'd like to take this opportunity to declare healing on Alan as he's going through dialysis. And he's also waiting on a kidney donor. Magkakaroon siya ng kidney transplant. In the name of Jesus, you are the God who hears and you will cause it to come to pass in Jesus' name. Amen and amen. And amen. Alam niyo po, when trouble or crisis strikes, it's easy to feel trapped and hopeless, as if there's no way out. Some may even believe they'll remain miserable forever. But take heart, my friend. Jesus Christ came to carry all of life's adversities with Him on that cross. Through His resurrection, we are assured of a life filled with His blessings and love. No matter the struggle, there is always hope and a future in Christ. Kaya huwag tayong ma-discourage dahil ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na magngalit yawong karagatan, at ang mga burol mayanig, magimbal. Mga awit 46 verses 1-3. If you want to see more life-changing and inspiring stories on the show, partner with us. Call the number on your screen or scan the QR code. Laging isa puso na tayo ay ligtas at payapa dahil ang Panginoong Hesus ang ating sandigan. Pagpalain kayo ng Diyos. Lalaking sumali sa frat at nakasaksak ng kaaway. Paano na kaya siya? Lalaking naggapos ng masamang espiritu. Makakalaya pa ba? Mga taong nabilanggo sa tanikala. Paano nila maipapanalo ang laban ng Good versus Evil?